Ngayong araw nga mga mare ay naisipan ko nga na maglinis nga pala dito sa aming munting kusina. Pero bago yan mga mare ay inumpisahan ko nga muna dito sa pag-aayos nga ng mga laman nga ng aming dish rack cabinet dahil nga medyo magulo na nga din. Dahil sa dami ko ang ganap sa buhay mga mare araw-araw ay talagang hindi ko na nga din napapansin na parang sobrang gulo na nga din pala yung loob nga ng dish rack cabinet namin at parang maraming ang laman pero sa totoo lang naku konti lang yung laman niyan. Pagkatapos ko nga pala naayos mga mare yung mga laman nga nitong dish rack cabinet namin ay isa-isa ko na nga din pala nilagay. Ito nga pala mga hinugasan pa namin kagabi. At alam niyo ba mga mare na ito nga yung pinaka best purchase ko talaga online mga mare. Ito nga palang dish rack cabinet namin dahil nga napakarami na nga pwedeng ilagay dito. Dahil kung dati pa nga kayo nanonood ng mga videos namin, ako alam nyo nga na sobrang liit nga lang yung lagayan namin ng mga plato, ng mga bowl mga mare at talagang pinagkakasya ko nga lang sila doon. Tapos naalala ko pa nga mga mare na yung mga baso namin, yung mga mug ay nakalagay nga lang sa isang tray tapos nakataob nga lang sila tapos doon ko nga pala nilalagay sa may coffee corner namin. Tapos konti lang din yung nilalabas ko na mug and glass mga mare dahil nga natatakot nga ako dahil nga meron nga akong toddler at baka mabasag nga ni Ethan. And ngayon nga mga mare, sobrang happy ko nga dahil nga dito nga sa dish rack cabinet na to ay talaga nakalagay na nga pati itong mga baso namin tsaka naman itong mga mug na ginagamit namin everyday. Kaya habang nagvo-voice over nga ako ngayon mga mare, na-realize ko nga na parang umuusa din pala kami. Minsan kasi talaga mga mare sa dami nga ng ginagawa natin everyday at sa dami nga ng blessings na dumadating sa atin ay talagang hindi na nga natin napapansin na parang malayo na din pala tayo sa dati nating buhay. Katulad na lamang dito sa ginagawa kong pagbablog mga mare dahil nga hindi ko talaga in-expect mga mare na aabot nga ako sa 30k followers. Anyways mga mare, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko at sobrang layo na nga ng narating na usapan natin ay dito lang naman tayo sa dish rack cabinet. And every time nga pala mga mare na matatapos nga ako sa paghuhugas nga dito sa may lababo mga mare ay hinuhugasan ko nga din pala yung pinaka-drainer nga din pala ng lagayan namin ng mga sponge. Dahil meron nga tubig na naiipon doon mga mare at pagka nga hindi nga siya nilinisan or tinapon ako talagang babaho nga siya. Nilabhan ko nga din pala mga mare yung isang kitchen towel nga tapos yun nga yung ginamit ko nga na pangpunas nga dito sa mga gamit ko nga sa may kusina. Inuna ko na nga palang punasan mga mare, ito nga palang ibabaw nga ng dish rack cabinet namin tapos tinanggal ko na nga din pala itong isang lutuan nga dahil nga ilalagay ko na nga to doon sa mailalim ng lababo. Bali, ang nilagay ko na nga lang dito sa maibabaw ng dish rack cabinet mga mare, ito nga palang electric kettle namin tsaka naman itong Lucky Bamboo. Tinanggal ko na nga din pala itong nakapatong nga dito sa 3-layer na storage cabinet namin mga mare dahil nga pupunasan ko naman yung pinakailalim nito. Nakakatuwa nga lang tong 3-layer na storage cabinet namin mga mare dahil nga saktong-sakto lang din talaga siya dito sa gilid nga ng dish rack cabinet. Pagkatapos ko nga pinanasan yung labas niyan mga mare, nakita ko nga na medyo marumi na nga din pala dito sa loob kaya naman pinagtatanggal ko nga yung mga nakalagay nga dito. Bali, dito nga pala sa first layer mga mare ay dito ko nga pala nilalagay yung mga ginagamit namin sangkap pangluto. At kung napansin nyo nga mga mare na yung iba nga dito ay nakabukas na nga din pero hindi ko na nga din sila ginagamitan ng seal dahil nga ito nga palang pinaglalagyan namin na 3-layer storage cabinet mga mare dahil nga ang kagandahan nga dito naku talagang hindi siya pinapasukan ng kahit anumang insekto or langgam. Sa second and third layer naman mga mare ay dyan ko naman nilalagay yung mga rice spoon namin, yung mga spatula, maliliit na sandok tsaka naman yung mga pangkudkod ng cheese. Pero originally mga mare, nung binili ko nga yan 3-layer storage cabinet na yan, ang plano ko talagang ilagay dyan yung mga sandok nga na ginagamit namin sa pagluluto. Pero naku, hindi nga kasya. Dahil alam nyo ba mga mare na isa nga sa goal ko dito sa loob ng bahay namin, lalo na dito sa may kusina na nakatago nga lahat ng gamit at konti nga lang din yung nakalabas para nga kahit papano ay malinis na nga din yung paglilinis nga dito sa may kusina. At bukod nga sa malinis na nga yung paglilinis sa may kusina mga mare, ay naku talaga mas maganda nga din siyang tignan pagka nga konti lang din yung mga gamit na nakalabas. And sana nga mga mare, soon nga na ma-achieve na namin yung ganung setup nga sa kusina at syempre dapat sa sarili na naming bahay. Oh mga mare, hindi pa natatapos dito ang paglilinis natin ha dahil nga meron pa tong part 2. Siya yun lang muna. See you on my next vlogs.